Lolo, bakit po tuwing dumarating si tita kailangan kong hawakan kamay niya tapos ilalagay sa noo ko? Parang nagcha-charge lang ako ng wifi signal ah. Kapag nagmano po ba ako, tataas grades ko? Kung ganon, sana noon pa kita pinagmano sa principal. Pa, curious din ako. Saan nga po ba nagsimula yan? Filipino lang ba talaga yan? Ang sinaunang ritual ng forehead-to-hand technology. Isang simpleng galaw, hawak kamay, tapos ilalagay sa noo. Pero dala ang respeto, kultura at kasaysayan. Dahil dyan, may lecture na naman tayo. Saan nga ba galing ang mano po? Isang tanong na mas madalas ginagawa kaysa ipinapaliwanag. Ating alamin dito sa The Taglish Explainer. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At ngayong araw aalamin natin kung saan nga ba nagmula ang mano po. Hindi lang ito simpleng pagbati sa nakatatanda. Isa itong halo ng wika, kolonyal na impluensya, at sinaunang pagpapahalaga sa paggalang na naging bahagi na ng pang-araw-araw nating buhay. At tulad ng karamihan sa kulturang Pilipino, may twist ang origin story nito. Fact check muna tayo. Ang mano ay galing sa Spanish word na mano, na ibig sabihin ay kamay. Ang po naman ay marker ng paggalang sa Filipino language. So literal translation, mano po equals your hand. Please, with respect. Ang gesture. Kukunin ang kamay ng nakatatanda, idadampi sa noo bilang tanda ng paggalang. Hindi ito random movement. Hindi ito traditional handshake upgrade. Isa itong cultural symbol ng humility at pagpapakita ng respeto. Heto ang interesting. Bago pa dumating ang Spanish colonizers, may konsepto na ang mga sinaunang Pilipino ng pagbibigay galang sa matatanda. May mga tala na nagpapakita na may bowing gestures, may paghawak sa kamay, may pagpapakita ng submission o respect posture. Hindi eksaktong pareho sa mano ngayon, pero nandyan na ang core idea. Igalang ang nakatatanda. Ibig sabihin, hindi imported ang respeto, na-enhance lang ang packaging. Noong panahon ng kolonisasyon, pumasok ang Catholic at Spanish customs. Isa dito ang paghalik sa kamay ng pari o nakatatanda. Tinawag nila itong besa mano, meaning kiss the hand. Dito nagsimulang ma-shape ang modern mano. Mula halik sa kamay, naging dampi sa noo. Mas naging localized, mas naging Filipino-friendly version. Parang software update. Version 1, pre-colonial respect. Version 2, Spanish patch. Version 3, Filipino cultural integration. At ayan na ang mano po. Bakit sa noo nilalagay ang kamay? Magandang tanong yan. Symbolism time. Ang noo ay historically associated sa isip, dignidad, at pagkatao. Kapag inilalagay mo ang kamay ng nakatatanda sa noo mo, parang sinasabi mong, I honor your wisdom and experience. Hindi magic. Hindi brain transfer. Symbolic respect gesture siya. Pero sa totoo lang, masaya sana kung may wisdom download. Hindi kumpleto ang mano kung walang po. Sa linguistics, ang po ay politeness marker.
nagpapakita ng social hierarchy awareness, deeply embedded sa Filipino speech culture. Kapag sinabi mong mano, parang command. Kapag sinabi mong mano po, respectful request, malaki ang difference. Parang difference ng pahiram ng laptop versus pahiram po ng laptop. Isa ay tunog na guutos, isa ay nanghihiram ng may respeto. Ngayon, hindi na lahat ginagawa ito araw-araw. Urbanization, globalization, at Western influence ay nabago ang nakaugaliang ito. Handshake, wave, fist bump, awkward nod. Pero andyan pa rin ang pagmamano sa family gatherings, pagbisita sa probinsya, reunions, holidays. At interestingly, maraming Filipino parents ang nagtuturo pa rin nito sa anak. Cultural preservation in action. Hindi dahil required, kundi dahil valued. Mula sa pananaw ng behavioral science, ang mga kilos tulad ng mano ay nagpapatibay ng ugnayang panlipunan, kamalayan sa paggalang, at kaayusan ng nakatatanda, paglinang ng empathy. Pagkakakilanlang kultural, ang mga simpleng gesture na ito ay gumagawa ng mga alaalang tumatatak sa isip. Kahit maliit na bagay, malaki ang epekto nito sa pag-iisip at pakiramdam natin. Hindi lang ito basta galaw ng katawan. Bahagi ito ng kung paano tayo nahuhubog bilang tao. At oo, masasabi kong professor-approved ang analysis na ito. Hindi ito universal Filipino requirement. May pamilya na hindi nagmamano. May sariling gestures or iba ang expression ng respect. At okay lang yon. Ang mahalaga, ang respeto ay hindi nasusukat sa galaw, kundi sa intensyon. Pero historically speaking, ang pagmamano ay nananatiling isa sa strongest cultural markers natin. Sa kabuuan, ang mano po ay hindi lang simpleng pagbati. Ito ay may pre-colonial roots ng paggalang na hubog ng Spanish influence, naging uniquely Filipino expression at simbolo ng respeto sa nakatatanda. Hindi ito superstition, hindi ito outdated habit. Isa itong cultural bridge sa pagitan ng henerasyon. Ako po si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, ang paggalang ay hindi lang nasa salita, hindi lang nasa kilos. Nasa pagpapahalaga ito sa mga taong nauna sa atin. At kung magmamano ka man, huwag mong isipin na tradisyon lang ito. Isa itong paalala na minsan ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pakikinig sa mas nakakatanda sa atin. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.